Okay, ito yung Polaroid na gagamitin natin sa ating project na backlight tester. So, ang sukat niya, yan, ang kapal niya. So, kung pwede rin kayo gumamit ng millimeter. Ito yung labas ng sukat is 2.5 cm at 1 cm ang kapal at ang loob niya ay 1.5 cm. Yan ang Polaroid na gagamitin natin. And then yung susunod na materials na gagamitin natin is cut 5 or cut 6. Pwede kayo pumili sa iba. Sa dalawa, cut 5 o cut 6, walang problema yun. Basta may insulation lang. Pwede rin kayo gumamit ng magnetic wire. Ang sukat na gagamitin yung cut 5 o cut 6 na cable na ginagamit sa computer cable ay 1 meter and 33 cm. 1.33 meters. Yan ang gagamitin natin sa project natin. I-rewind natin doon sa may Polaroid. Yan. Binibigay ko sa inyo yung demonstration para alam nyo. Yan. And then, ang susunod naman natin, ito nga, yung magre-rewind na tayo. Papas forward natin ng konti. Yan. Iwan nyo lang ng iwan yan. Iikot nyo lang ng ikot doon sa may Polaroid hanggang sa makumpleto yung winding. Maubos yung sukat ng wire na 1.33 cm hanggang sa makumpleto yan. Yan ang first primary winding natin. Yan ang first primary winding. Then second winding natin is 4 turns. Buha kayo ng kapirasong din. Iikot nyo lang ng ikot din sa loob ng Polaroid hanggang makabuo kayo ng 4 turns. Yan. Tapos yung isang side ng 4 turns saka isang side ng yung primary natin, pagsasamahin nyo yun ang magiging center natin. Yan, yung dalawang yan. Bali, ang magiging terminal ng toroid ay tatlo. Yung mahabang winding, saka short winding, saka yung center. Ayan, tatlo na. And then, ito, yung transistor na gagamitin natin is 13007. Pwede kayong gumamit ng 13005, 13009 o 13003 na transistor. Basta kahit anong NPN power transistor. And then ito yung 10 ohms na resistor na gagamitin natin at yung 10 microfarad na capacitor. Ang working voltage niya is 50 volts. Pwede rin kayo gumamit ng 100 volts. Ito yung alligator clip na output na gagamitin natin sa project natin. Yan ang pang-testing natin sa LED natin. Yan. Yung yellow yung positive, saka yung green yung negative. So, yan. Ito yung drawing na susundan natin para masubaybayan ninyo. Ayan. Ilang parts lang yan, 4 lang yan, o 5, 6, pati na yung baterya. Ang gagamitin yung baterya is 1.5 to 3 volts, pwede. Pero mas maganda kung gagamitin nyo is 3.7 na lithium. Tapos ipasok nyo sa box para mas maganda. Lalagyan nyo ng charger, makakargahan yung lithium. Yan. Ngayon, simulan na natin yung pagkakabit. Yan ang transistor na ginamit natin. 13007. Yung mga spare parts na yan, makikita nyo sa mga broken power supply ng computer. Napakadali lang hanapin ng mga yan. Pati na yung toroid, yung capacitor, resistor. Makikita nyo sa loob ng broken ng power supply ng computer. May mga sira kayong computer, madali lang hanapin yung mga piyesa niya. So, yung negative side ng capacitor natin na 10 microfarad, ilalagay natin din sa may first pin ng 13007. Yan yung tinatawag na base. Base yan. And then, susunod natin yung 10 ohms kasama din dun sa capacitor na nakabit sa base ng transistor. Ihinang natin dyan. At sa mga napadaan sa video na to, subscribe na kayo at then i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga video darating ko pang upload na i-upload ko. Ito naman yung yung toroid na center natin na ikakabit natin. Doon natin ikakabit yung isang side ng 10 ohms natin. Yan. Diyan natin ikakabit. Yan.
Okay, bilangin ulit natin, medyo mahina ang pagkakahina. Madali lang to na makopya nyo. Kakaiba to sa mga ibang project na ginagawa dyan sa napapanood nyo. Yung supply nila is 220 volts. Pero ito, baterya lang to, 1.5 to 3 volts. Pwede kayong gumamit hanggang 4 volts. No? Pwede nyo pa ilagay sa maliit na box yan. Hindi pa kayo makukuryente. No? Napakalit ang voltahe yan. Na kayang-kayang pailawin kahit isang LED o yung maraming LED, parallel o series parallel na LED. So ito yung isang side ng yung pole turns nakakabit dun sa isang side ng capacitor natin. Yan. No? Yung isang side ng capacitor, kinabit natin yung pole turns na yan. Yung mahabang turns naman, nandun sa may collector ng transistor. Yan. Yan. No? Okay. Sunod naman natin yung alligator na output na pang testing ng LED backlight. Kakabitin natin yan sa collector, no? Ng transistor. Yan. Okay. And then, sunod naman natin yung kable na power supply. Yan. Yung positive and negative. Yung red is positive, black is negative. Yan. Yung negative na power supply niyan, isasama natin doon sa green ng output ng LED na project natin. No? Pinagsama natin yan. Ngayon, ikakabit yan doon sa may emitter ng collector. No? Samahin lang natin yan. Kakabit natin yan doon sa may emitter, doon sa huling pin. Lagyan natin ng tingga. Then, ihinang na natin. Yan. Okay. Lalagyan natin sa emitter. Madali lang naman sundan, di ba? Madali lang gayahin yan. So, mas maganda to kaysa doon sa mga bibili pa kayo. Mataas ang voltahe kasi ng output nung ginagawa nila eh. 320 volts yun eh. Makukuryente kayo. Hindi katulad to, di baterya to. Napakadali. No? Itong red wire naman nito, yung positive input natin, ikakabit din yan doon sa may center ng toroid. Nakasama yung isang side ng 10 ohms. Yan. Okay na. Kompleto na yung circuito natin. Pwede na natin testingin yan. Yan ang kabuuan. Yung wire na yan ang input. No? Input natin 3 volts. Then yung isa naman, yung toggle, yan ang output. So, ito yung supply natin na magiging supply natin sa circuit natin. 3.398 volts DC. Yan, pinapakita ko sa inyo. 3.398 volts DC. At ito naman yung backlight dun sa may screen ng LED screen natin na testing. At ito kinabitan natin yung positive then negative doon sa may circuit natin. Yan ang circuit natin, kukunti lang, di ba? Kakapiranggot. No? Kakaiba doon sa mga ginagawa nila. Then, ayan na, ready na. Ito na yung circuit natin, nakakabit na rin. Yan. Ngayon, medyo nakalimutan kung maluwag doon sa supply natin. Kaya hindi umiilaw siya. Isikin ko ulit. Kaya, testingin natin ulit yun. No? Maluwag doon sa may power supply ko. And then, ito, testing na natin. Yan ang outcome ng circuit natin, di ba? Maliwanag, oh. Yan. Kakaiba yan sa mga kahit nahawakan mo yan, hindi ka makukuryente yan. Kasi yan, di baterya yan, eh. Pwede kang gumamit 1.5 to 3 volts. And then, mas maganda yung sinasuggest ko sa inyo kung gagamit kayo ng lithium battery na 3.7. Pwede nyo kargahan pa yon at ipasok nyo yung circuit na ginawa nyo yun sa maliit na box. Okay na. Tapos yung output nyo na alligator na dalawa, okay na, okay, di ba? Kakaiba yan sa mga binibili dyan sa commercial. Mahal pa yun eh. Bumili na rin ako noon, kaya lang makukuryente ka rin yun. Yung pag nag-testing ka ng isang LED, dalawang LED, kaya na niya sirain. At di katulad ditong circuit natin, single LED, series, o kaya parallel, kaya niya testingin. Hindi niya idadamage lahat yan. Tama? Napapailaw niya lahat yan. Kaya malalaman mo kung alin ang pundi o hindi. Kaya niyang testingin yung isang LED, dalawa, tatlo, apat,
Di katulad yung mga commercial at yung ginagawa nila dyan na ang linya is 220 volts, sinisira yung mga singgin na LED. At yung minsan, yung LED pundido, ginagawa nila, nadadamay pa, nasisira pa yung iba. Di katulad dito, kung sino lang yung buo, yung talaga pailaw niya. So, napakalakas. Mamaya yan, testingin naman natin yung di baterya. Kasi supply niyan, nasa adapter, nasa power supply. Testingin naman natin siya sa baterya. No? Yan ang diagram, sundan lang ninyo. Yan. At inulit ko, kung bago kayo sa video ko, nagustuhan nyo, i-click nyo lang yung likes and then click nyo yung notification bell para ma-notify kayo kung meron akong bagong video ina-upload ng mga DIY ko at ma-share ko naman sa inyo. Sana magustuhan nyo. Ayan yung testing natin ng di baterya, no? Nihilaw din siya. Ayan, di baterya yan. 3 volts. Pwede kayong kumamit ng 1.5. Walang sisirain yan. Kahit na maliit na isang single na LED, 2, 3, pinaiilaw niya, wala kang sinisira. Hindi katulad ng ginagawa nila. Ikumpara na lang ninyo kung ano yung ginawa ko sa ginawa nila. May ikukumpara nyo yan. Yan. Ayan. Diba? So, I hope nagustuhan nyo yung video ko. Share nyo na lang sa iba. At maraming salamat sa panonood nyo sa video ko. Maraming salamat.